Grabe to mga kabisdak. All out na po ang Brave 22 sa mga pasabog tungkol sa mga mali-malitang delivery po nila. Sa mga politiko, grabe, nakakasulasok ito sa galit, anak ng kagwang. Marami pong mga pasabog ang mga Brave 22 na po kasi may 4 na po na idinagdag ngayong araw. Sa naon siya may Senate Blue Ribbon na committee hearing sana. Kaso nga lang, hindi natuloy. Kaya ang resulta, nagkaroon na lang po sila ng press o conference at isiniwalat nila ang lahat ng kanilang nalalaman patungkol po sa mga delivery ng malita. Kaya nga ho ito medyo mahaba-haba, ay gawin po nating bukas yung iba, no? Ito ay tinagurian po nating the final confession. Ito po yung part 1. May mga bagong pangalan po ngayon na pumaldo, anak ng kagwang. At kasama po riyan si George Garcia. Grabe pala itong si Martin Romualdez, nagpakasasa talaga. At meron din pong controversial na picture kung saan nandoon si Kiko Matching. Kasama si Megastar at kasama si Baki. Si Baki yan di ba? Patay tayo diha. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Umpisahan na po agad natin sa umpisa. Kasi nga bukas may part 2 pa ha. Kasi ang haba talaga ng kanilang mga confession, kaya nga tinagurian natin the final confession. At tiyak na magugulat po kayo sa mga pasabog nila. Pero bago riyan, nagpaliwanag nga po si Mike Defensor kung bakit po hindi natuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Talagang Blue Ribbon Committee pala. Pakinggan natin. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung sirkumstansya ng pagkikita natin dito. Actually ho, nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kaya po minabuti namin na kunin ang pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligod. At mamaya ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap. Maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Pagkos, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Kung naalala nyo, halos mag-iisang taon na, etong July, magkakaroon ulit ng SONA ang sabi, imbestigahan, alamin, ang eksaktong salita, maiya naman kayo. Ngayon ho, mag-iisang taon na, kaming mga nasa harap ninyo, lahat kami nakasuhan na. Yung mga nagsasalita ng korupsyon, yung mga naglalabas ng katotohanan, ang nakakasuhan. Doon sa flood control scandal, ang meron lang kaso siguro 6 sa mga kilalang tao. 3 doon, meron pang kasama pa bilang witness o state witness ng Estado. Hindi na pwedeng kasuhan. Wala nang pondong pwedeng kunin sa kanila at mabalik sa kaban ng bayan. Ito ang galit ng taong bayan. Ito ang galit ng Pilipino. Yung katotohanan, patuloy na ayaw palabasin. Kaya ho, yung sinasabing usapin ng liderato ng Senado, yung sinasabing Constituent Assembly, wala ho yun sa aking palagay at sa palagay ng maraming tao. Ang talagang problema yung Blue Ribbon Committee. Ang talagang problema kung saan tutungo yung flood control scandal. Tama po dyan. Ayan, nagpaliwanag po si Mike Defensor na kaya hindi nakapunta, hindi natuloy. Talagang Senate Blue Ribbon Committee pala talaga yan. So ngayon, nakaraan siguro ng panggigipit, hindi natin alam kung ano po yung pinaka-reason. Kasi nga po, si Senator Alan Peter Cayetano, nagkaroon rin po siya ng official na pahayag kanina. Ang sinabi rin naman niya, nag-file sila ng petition sa Korte Suprema para resolbahin ang gulo at gusot noong John 3 quorum na diniklara nga po na 12 yung quorum. So siguro, magiging academic na din po yan kung magdedesisyon ng Korte Suprema. Dahil bukas talagang magpapalit na po yung ng liderato. At balita po natin, kasama si Mark Villar at si Joel Villanueva ang lilipat dito sa grupo ng Team Malita. O ito, pakinggan rin po natin itong si Atty. Levi Baligod kasi meron na po siyang pinakilala na 4 na additional po dito sa 18 soldiers, sa Brave 18, so magiging Brave 22. Pero sa ngayon, yung ilalabas natin na statement, yung 2 lang muna. Kasi ang haba talaga, maraming pasabog. Pakinggan natin po si Atty. Baligod.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Dumating po kami kanina kasama ang 22 na dating sundalo rin at dating mga empleyado ni Ginoong Saltico para sagutin namin ang paanyaya ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At makita niyo po, alas 10, tumupad kami sa kanilang imbitasyon. Pero alas 2 na ay wala pa sila. At naiparating po sa amin na matindi ang Panggigipit. pananakot. Kaya hindi yata sila nakarating ngayon. Ang isa nga po sa mga pananakot ang sabi, pag may dumating daw na senador, talagang magkaroon ng arestuhan. Kasi nakita nyo naman, marami pong kapulisan sa labas. Tuloy po natin. Kung ang ating mga senador ay not subjected to such pressures, ganun na rin po ang maaari naming sabihin na sa ilang buwan na, araw-araw, ay tinatakot ang ating mga witnesses, no? Itong mga 18 plus 4 na witnesses natin. Araw-araw po yan, dumadaan kami sa pananakot, dumadaan din po sila sa panunuhol, no? I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Ito na yun. Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong membro ng Philippine Marine Corps. Dali dito si Erwin Ito Tulfo. ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan. No? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Biluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Saltico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gabriel Valderrama. Bali po, tama po si Atty. Na kagaling po lang namin palikarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Eli Saltico, kay Boss Esi, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng isang taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagdi-deliver ng mga mali-malita na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, yan, sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ko dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ayan, nag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez. Yung partisipasyon niya, ito po yung bago dagdag sa 18. Tuloy. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon si Henry Bopina. Then nakasakay po sa akin yung 2 A na sinasabi ng aking mga kasama na sina Jan Polistrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas. Na ang mostly po karamihan doon ay puro large. Grabe, large. 30 na malita. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar, kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang delivery po namin doon sa 14 Nara Street, hindi po bababa sa 7. Na mix na po yun. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po nung time na po yun, may meeting po nung si Boss. Stop muna tayo kay Tulfo. So 30 yung kay Martin Romualdez, 30 plus 7, 37. So large daw, no? Mga malalaking malita. I-times na lang, i-ano na lang natin, i-average na lang natin ng mga 50 million. Kasi halo-halo na daw, 37 times 50 million. Puta, inano talaga ni sino yun? Martin Romualdez ang pera, 1.8 billion pesos, anak ng kamote. So ito kay Erwin Tulfo, pakinggan natin. Diyan sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron pong meeting sila doon. Nung dumating na po, Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Pumasok doon sa loob, then na parehas ititan, mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. 2 medium size? Ano po noon ay 40 to 50
milyon ang laman. Dalawang medium size, 40 to 50 million ang laman. Iba pa kaya yung walong malita? So dalawa. 10 na, Erwin Tulfo, kung ganun. Putang ina. Anak ng kagawang kabindalo, kaya galit na galit ha. Nag-corroborate na. Alam niyo po kung itong si Buhing lang, patas pa to. Ang dami ng kinasuhan dito na Tulfo Brothers. Oh. Tumiba ng 100 million kung ganun. Then ang sumunod po noon na experience ko sa pag-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Nako, ito, bago. Diyan po sa galing po sila ng Dasyang Tower, no? Then kami, andun kami sa may corner, sa Peria Street, Colon de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po nun, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Nang dala po namin ay yung hand carry na hand carry Paper bag. bag na kulay itim. Kasi andun pa po sa unahan, ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Then, binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then, pagkalagpas po ng mga ilang metro, pagkasalubong po sila ni George Garcia, then lumapit din po si Chairman George Garcia, binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door, then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksyan ko doon. Then, tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng handkera na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po, maraming salamat po. Anak ng kamote ka, George Garcia, budlat ang mata. O, isipin nyo. Naka 10 million, no, si George Garcia sa paper bag, no, paper bag na itim daw. So ngayon, malamang may malita din yan, hindi yan papayag na paper bag lang. Ano naman talaga yung nasa gobyerno ngayon, puro mga budlat ang mata, no, puro mga mukhang pera. Diyos ko, Inday Sara, bilisan mo maging presidente para makulong tong mga hinayupak. Iyon, isa sa mga bagong Marines. So, detalyado, wala po silang binabasa na script ha, walang script yan. Kung ano lang yung nasa isip nila. Ayun na po ang inilabas po nila. Pakinggan natin ito sunod. Oh. Isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa 14. Huwag muna, hindi pa ako makamove on doon kay Erwin Tulfo, anak ng kagawang kay Erwin. Tingnan mo ha, chairman ka ng Blue Ribbon Committee, pero ito nag-corroborate na, ang dami nang nagpapatunay na diniliberan ka. Nagsampa ka pa ng kaso cyber libel. Diyos ko, wala na, matatalo ka lang dyan kasi may mga ebidensya sila. Iyak ka pa. O ngayon, may mga ebidensya pagdating doon sa korte, o pag napatunayan, totoo talaga, ay, ikaw pa makulong, mabaliktad ka, kasuhan ka na ng plunder. Tuloy yung. 15 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na awol at dishonorably discharged siya after 15 years. At least may Dahil mga po sa reason. pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. Correct. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Bali, nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July 2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon, back po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assigned po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. Ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Aldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun Sabi lang mo, po. Camp Aguinaldo? yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? It is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls. No? So napakadelikado po na equipment yan. Parang ano yun, detector, no? Malalaman kung sino yung kausap mo. Ang meron lang daw yun, si Romualdez at saka si Saldico. Nasaan na yung equipment na yun? Tinago pa sa Camp Aguinaldo, anak ng kagwang naman talaga. Tutuloy, oh. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamayari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Grabe, ang dami. Hindi po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir. Yan yata yung sinakyan papunta kay Bongbong Marcos. Na Di helicopter. malinaw.
yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Aldi. Kaya pinilit niya pong umas dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Parang General Santos. pinapagurgur siya. Sino to? Si, ano sir, si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Nako, dali. Klaro ko lang. Dali ka, Tore. Itong yung kasamahan niya na yan, nasa na kaya, no? Kasi maraming daw alam, tapos pinapatrabaho. Ibig sabihin ng pinapatrabaho, correct, may payamrong, pinapagurgur siya, pinapahanap siya. So ngayon, ang tanong, buhay pa ba? Kasi pinapatrabaho eh. Lagot tayo. Ito ay isang sundalo, general. Yes po. Kinukuha sa kanya yung mga ebidensya. Opo sir. Nasaan na siya ngayon? Sa akin po sir, di ko po alam sir kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa akin. Kasi ang huli ko pong pagka-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next. Sabihin mo kung ano Sana yung buhay pa yun, no? Kung ano yung... Yan. Sa ano po sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper Envelope. bag or expandable envelope. Kaya malapit 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong ano? Okay. Wala nang kawala si Dilima Sir, pala. ako si Rene Boy Culyan, sir. Ako po yan, sir, at nakasama ko yan, sir, si Tap Orly Cotesa, nandun kami sa Paudi, Masinloc. May meeting naman noon, sir, nasign kasi ako noon, sir, kay PRP, kung tawagin si Boss Bernard Peralta, yun yung mga PR, mga congressman, saka senador. Yan po yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Cotesa. Okay. So ito yung patunay na kasama niyo si Orly Gutesa. Okay? Baho di Masinloc, nakarating pa sila. Baka yung pagpunta nila, yung namigay sila ng ayuda. O ito, pakinggan pa natin. ICC naman. Iba-iba. Grabe no, nakakalungkot nga lang ho kasi nga itong ICC, nagalit na galit ang maraming Pilipino dito. Pinapasok ni Bangag no 2023, 2024. Tapos 2025, tama ba? Pera ng bayan ang ginastos diyan, anak ng kagwang galing sa nakaw. Ayan, ang totoong ano diyan, word na gamitin. Kung pinanggastos ni Marcos diyan sa ICC para gaguhin si Duterte, ay galing sa nakaw sa kaban ng bayan. Anak ng kagwang kayo. Tuloy oh. Grabe. Maidas Hotel. Putsain ng mabilog, no? Yung drug lord. Si Trillanes, grabe, no? Maliwanag na po ngayon na yung gumago sa kay former President Duterte ay mga drug lord, mga pulbos lord, yawards. So ito si Mabilog, tapos kasabot si Trillanes, kasabot si Marcos, talagang sindikato talaga. No? Tapos ang nakalungkot, yung pera na ginamit diyan ay pera galing sa nakaw, pera ng bayan. Grabe, ito na ho yung mukha ng gobyernong ito, mukha demonyo talaga sila. Ginawa nila magnakaw, ginawa nilang manggago ng kapwa Pilipino, inubos yung kaban ng bayan para panggasto sa banyaga para gaguhin si Duterte.
Alam niyo po, pag naging presidente si Inday Sara, maraming makukulong. Yan lang po ang aking masasabi. Tuloy lang, sir. Punta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya. Naku, Nung Boying. time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Okay, ulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay? Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Si Boyeng Rimulya. Naku, ang malungkot yan, si Boyeng, ombudsman na ngayon. Naku, kailangan i-impeach itong si Boyeng dahil pag naging presidente ka, alam niyo po, maging presidente naman talaga si Inday Sara, ang unang i-impeach si Boyeng talaga. Kasabwat dito eh. Tuloy oh. Sa Maydas. Yes, sir. Sa Maydas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba yun yun, sir. Then, miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC, na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So, yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying, at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torre, sir, sa bahay po niya sa Bel Air. Sa Bel Air. Dito. Puta, Torre. Sir, dito sa Maydas, sir, puro witness lang po ang witness lang ka-meeting nila, sir. Yes, sir. Halos kadalasan lahat mga pulis po yun. Marami po Patay yun, na sir, mga hindi na namin talaga si matatandaan. Duterte. Sa dami ng miniting ng ICC, halo-halo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Naku, kailangan ka Ito makulong naman, sir, yung bumbong. holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maydas, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maydas. Yes, sir. Ay, hindi Puta. galing sa bahay nila, ganun, sa labi na. Yes, sir. Grabe, maraming makukulong pag si Inday Sara maging presidente. Dito pa lang sa ICC na issue, daming kasabwat, Torre, Trillanes, Boyeng, Rimulya. Diyos ko. Tuloy. Bali, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir. Yan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Patay ka, Chis Escudero. Hindi namin po, parang napupulo. Ano, kaninong bahay to? Bali, nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Diyos ko. Paldong-paldo ka, Chis Escudero. Anak ka ng kamote. Wala na eh. Nandun na. Kaya lumipat yan. Kasi alam nila. Sabi siguro ng Chis, lipat ako. Wala eh. Magpa-Pablo Ribbon Committee itong si Marcolita at si Cayetano. Dali ako dito. So ngayon, dali ka. Chis Escudero. Ayan, nagkiso di bula. Oh. Sino Okay, tong... dali lang. Sino Ilang tong... balita? Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bali, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Dali ka, Chis. Sir, sir, Kulong na yan. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi, si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy, papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero Patay sa na. number 159 Street Corner, Hernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. 4 na balita, iba-ibang sukat. So mga Yan ako, 200 million ito. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun, sir. Isa lang. I-support lang. Yan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Anak ng Sino tong kamote. tatlong nakatayong to? Ako yung kumuha niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung kumuha niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At saka yung... Isa-isa. Ang kasama mo, Si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oh, sir. Kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung kwan, sir, eh. Nag-deliver. Oo, sir. Bali kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Kung may. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Oh, sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Tay ka, Chis. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan. Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo ang pangalan nila? Yung dalawang Kilala ko po yan, sir. Hindi, ano pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay. Meron akong tanong. Yung delivery nyo kay sa bahay ni Senator Chis, ilang baleta yung unang dineliver nyo? 4 lang. Ang nangyari, advance sila. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4, sir, na medium size, iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang naulit pa ba? Yun lang, sir, ang Yun lang alam nyo. sa participation. Okay. Puta, Okay, no? next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang kwan, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir yung backup plan, sir, na isa din sa nakumboy yan sa pagkatid ng pera, sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero, sir. Next. Ito si Kiko. Sigaw nga ta si Kiko. Dali, si Kiko matsing. Kaya pala, galit na galit. Ba't kayo mag-blue ribbon? Oh, ito tuloy.
Nakakita ang animal na wow dagat. Sino magpapaliwanag dito? Nakayari ka. So, yari ka ko. Yan o. Grabe. Ito ang dagat. Wow. Sino yung mga nasa likod na mga nakabest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga Tuloy nga lang natin. Butangin na pinakaban yun si Kiko. Ganito na yun. mga empleyado sir ng Matsi sir. Nang? Matsi, na pagmamayari ni Boss Saldico. At pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng Matsi na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Tingnan mo, ano bang relevance itong picture na to? Pinapass forward kasi ninyo eh. Ito tayo, ano bang relevance niyan? Sino ba yan? Di ba si Baki yan? Si Megastar. Tsaka si Kiko. Wow, dagat. Ang relevance ng picture na yan, si Kiko, no? At sa si Saldico, ay mayroon silang ugnayan, no? Yung mga nasa likod, mga empleyado ni Saldico. Yung iba dyan, nandyan sila, yung mga ex-marines, deliver sila. Deliver yan ng malita. Ito, wala naman silang sinabi na hinatiran si Kiko, pero nandyan kay Saldico, di ba? Kasama sila. Merong koneksyon. So bakit si Kiko, Megastar, Saldico, mga empleyado ni Saldico, pati yung mga ex-marines, nasa isang picture. Yung nakabase dyan, helicopter man yan, di ba? May kinarga ba? No? May inunload ba? Na mali-malita kay ka? Kaya naman galit na galit eh. Kaya walang kwenta tong mga to. Kaya sama-sama silang, huwag natin ituloy yung Blue Ribbon. Kasi nga, may malita din ang animal. Oh. At ito, naglabas si Kiko ng pahayag. Iyak si Kiko dyan. Sabi ni Kiko, at dahil dinamay nyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring aligasyon o palabas na kaso sa korte. Pananagutan ninyo ang paninirang ginagawa niya. Napaka-defensive, wala pa namang sinabi na tumanggap ka ng malita. Basta kasama ka ni Saldico, kasama si Megastar. Puta ko, paldo ko. O Megastar, magkano? Ayan, wala naman sinabi kung tumanggap. Kaya nga pinapass forward, nasaktan agad si Matching. Tuloy lang natin. Ayan talaga, yung pera. Oh. Grabe. Nasira daw yung zipper eh. Kaya nabuksan, nakita Sino nila. kumuha dito? Ayan, grabe. Yan sir yung, nung time na yun sir, nanalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Pera talaga yan. Pera ng taong bayan yan. Etong particular na malitang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir. Grabe! 50 to 70 million yung large. Wow, dagat. Ito si Kimirot Timbo, nasa na kaya to? Lumayas na siguro to, no? Next. Ayan, no? Sino Bahay po yan ni Timbo. Lolo. Bye po sir ni ni Ma'am Stella Kimbo yan. Stella Kimbo. Mhm. Doon sa may Chirapura yan po. Galitin kay Inday Sara. Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Alam mo naman Yung pangalan eh. secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, ma'am. Sir. So, si Attorney Henry kay Congressman Saltico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe, Opo, sir. staff ni Congressman Saltico. Opo, sir. Grabe, ang daming ipapatawag talaga. Yan Pag na po, sir. totoong Blue Ribbon lang talaga itong mga hinayupak na tulpok. Ano to? Sayang itong Blue Ribbon ni Cayetano. Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, Makinli Road po. Puta, Ito? paldo si Yes, Romualdez. Oh. Kanino? Portito, Makinli Road. Martin Sa Romualdez. loob po yan ng bahay, sir. Grabe. Yan oh. My God. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Grabe, Sino ba dami. kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir, opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir. Sino ang Wala pang sumasalubong benting sa malita inyo sa bagsakan. sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn. Dali, pati mayordoma ni Romualdez. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Ikaw dapat ipatawag din. Search yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. Ito, helicopter. Chopper. Ano tong picture na to? Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero yung cellphone po, sir, na pinag-picturean yan, nakasipkip na po. Kay attorney po. Natago na. Saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Papunta kay Bibim yan. Sa Mississippi Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo?
negative knowledge ako din, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag sinapper, sir, usually pupunta mo ng Bicol. next. Papunta kay ano, kaya Saldico pag nakalagay sa chopper. Yan. Next, sige. Pareho naman ang picture. Next. Ayan. Badge pa rin yan, sir. Yan yung bago picture. Ilan ang helicopter na pag-aari ni Kong Saldi? Ayan, yung part 1 ng final confession ng all-out na pasabog ng Briv 22. Grabe si Saldico talaga yung na nagiging parang yung logistics, no? Tapos binabagsak doon kay Martin Romualdez. Sa kanilang pasabog ngayon, ayan, si George Garcia, diniliberan din. Si Kiko, hindi diniliberan. Pero nagpa-picture. Sana may maglalabas din ang magsabi, diniliberan po namin si Kiko. Pero baka, kasi hindi ko pa naman natapos yung panunood, no? Baka sa dulo ng abangan natin bukas, baka mabanggit muli si Kiko, nakadeliver ng 50 malita. Okay, mabuhay po tayo mga Pilipino, mabuhay po kayo mga Briv 22. Bukas, abangan nyo uli ang part 2 ng ating content patungkol sa final confession ng Briv 22 na po. Dahil bukas, baka mapapalitan na po sa pagka-Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, kaya nag-all out na po sila itong Briv 22. Good luck po at tuloy-tuloy lang ang laban para sa bayan.